No, yung ano po, yung mga balota po, pinalitan po ng sapatos tsaka basura. Kaya may sapatos sa loob, ano? Opo, ayun po yung representasyon ng pandaraya sa kanya. Then dito po sa harapan ng kama ay makikita po natin yung mga pahayagan po na naglahad. So gamit niya po talaga ito? Opo, galing po talaga sa Sa kanya. bahay, sa lumang bahay, Opo. no? Tapos ito naman po yung yung study table po dito. Study table. Ilan po sa... So ngayon ay nandito naman tayo sa bayan ng Valenzuela. Yung araw ng Sabado, samahan nyo ako na bisitahin ang Pio Valenzuela Museum. Pero bago yan, daan muna tayo ng simbahan. Okay? Ayan na siya mga kaitsubero. Eto na siya mga kaitsubero. Ayan. Ganda na. Kasi before, kapag nagre-research ako ng mga ancestral house, medyo malalim itong bahay. I mean malalim dahil yung kalsada kasi develop na. So ang nangyayari, yung bahay nagmimistulang lubog. Tapos baha dito, naipon yung tubig. Ayan. Talagang iba yung pagkilala nila kay Pio Valenzuela dahil kahit hindi na ito yung original na bahay, makikita nyo, tinayo pa rin nila yung bahay at nagtayo sila ng bago. Pero syempre, yung alaala ni Dr. Pio Valenzuela ay nandito sa museum. Okay, so dito sa museum ni Dr. Pio Valenzuela, wala silang entrance fee or any donation. Sige. Okay, so kasama natin si Ma'am Careers. Yan, siya yung mag-tour sa atin sa bahay. So dito po, makikita po natin ang kanilang family portrait na kinunan po ito noong 1946 sa Mabolo po, Bulacan. Saan po? Mabolo, Bulacan. Mabolo, Bulacan. Yes. Ang dami. Opo. Ito po si Dr. Pio Valenzuela at ito po yung asawa niya si Marciana de Castro. Sa hanay niya naman po ang kanya pong mga anak. 10 po yung anak niya pero po yung 3 namatay. At sa babang bahagi naman na po ito is kanya pong mga apo. Sa taas po is kamag-anak. Ilan po dito ay asawa po ng anak ni Dr. Pio. Sa dulong bahagi naman po na ito, si Architect Arturo Valenzuela, isa po siya sa mga disenyo ng museo ni Dr. Pio base po sa kanyang alaala. Siya po ngayon ay 93 years old na. 93? 93? So, buhay pa po siya. So, ilan na lang yung mga apo? Marami pa naman? Opo. May mga bumibisita rin po dito, ilan yung mga apo niya. Ganon. Okay.
So may mga parts ng bahay na nilagay pa rin naman dito. Opo. Okay. So hindi siya 100% na original. Ano ano po? Okay. Opo. Hello po, Ma'am Lisa. So ito yung damit ni Pio Valenzuela Opo. na naisalba Nung World War II. nung World War II. Tapos kung makikita niyo po, may butas po siya. Ang akala po ng iba, binaril po siya, pero yung totoo po niyan is nadaplisan lang po siya ng apoy at muntik na po itong masunog. At yung height niya po is 5'5", at kung mapapansin Oh, niyo halos katsin laki ko lang pala si Dr. Opo. At kung mapapansin niyo po, lagi po siya nakakulay puti kasi confident po siya pag suot niya po is Pag kulay puti. Opo. Siyempre pag puti kasi, Malinis po. oh, siya. malinis tignan eh. Opo. Neat tignan, di ba? Ayun. Alhibe. So ano yung alhibe balon? Apo. Recreation lang po. Yung mismong original po ay nasa ilalim niya. Nasa ilalim. Tinabunan na yung original niya. Tapos ito. Tatlo po sila. Yung isa po nasa harapan. Tapos yung isa po nasa gazebo po. Pero okay pa yung mga balon na yun. Yung isa po makikita po sa harapan. Sige, makikita natin sa harapan. Okay. So maganda yung ganito, at least yung mga new generation natin and yung mga susunod na henerasyon, makikilala pa rin siya. Ano? So dito naman po, ito na. Ito po yung recreational clinic ni Dr. Pio Valenzuela. Recreational clinic niya. And makikita niyo po dito yung mga ilan sa kagamitan na ginamit niya po bilang community doctor or Oo. general physician. Okay, so makikita natin yung mga gamit, ano, yan yung mga original talaga. Hindi po lahat, pero yung operational chair, yung ayun po, tsaka Oo. po yung bag, original po. Kasama na po dito. Tapos may makikita rin po kayong medal po dito. Oo nga, Ginawad po sa kanya po yan bilang community doctor. Jubilee medal po siya. Jubilee Medal. So, ito po, isa po to sa original na disenyo po ni Arturo Valenzuela. Ito po yung original na disenyo ng Ng bahay na, po nila. Opo. okay, itong bago. Opo. Okay. So ngayon medyo nag-iba, no? Nagkaroon ng Opo, kasi twist. ni-renovate na po. O kasi parang, ang pagkakalam ko yung luma halos kapareho eh, no? Opo. Kasi may nakikita ko may ganun pa dito sa gilid Kaso eh. po, yung dito po is, ano nga po, binago na po. Dito na po yung Oo. pasukan. So syempre yung hagdan. Opo. Ito hindi na to yung original na hagdan, ano? Bago na Opo. to, no? Dito po, Bago na itong kahoy niya. ikaw na. Lourdes. Apo. Hello po, Ma'am Lourdes. So, dito po makikita yung mga personal na gamit po ni Dr. Pio. So, ayan po yung listahan. So, yung orasan po, tapos yung panulat may po orasan, po. oo. Apo. Yung number 1. Ayan po. So, gamit niya po talaga ito. Opo. Oo. Galing po talaga sa Sa kanya. bahay, sa lumang bahay, Opo. no? Tapos, ito naman po yung, yung study table po ni Dr. Pio. Study table. Ayan po. Ilan po sa mga papel ay original po. Talaga po. Wow. Opo. Oo nga. Mga original pa itong mga to. Even the desk, ano? This is the original na niya, desk niya talaga. No? Di ba? Marami silang may kasi marami sila. Bawat part ng museum may nag-explain, may may naka-station. Dito po sa part na to, ito po yung mga documents si Dr. Pio. Ito po yung Certificate of Baptismal ni Dr. Pio. And ito naman po ang kanyang transcript or ang kinuhang subject sa Wholesome Medicina sa UST. Sa UST, okay. Tapos ito naman po is yung kanyang parang lisensya po or certificate na patunay na isa na siyang lisensyadong doktor. Doktor, nung 1895 po. Yes po, sa UST rin Sa po. UST din. Oh. And then, Tapos- ito naman po, mga patunay ng grades niya. Meron po siya diyang aprobado tsaka bueno. Tatlo po kasi yung grading system nila dati. Oo. Which is yung aprobado, bueno, tsaka disaprobado. So, aprobado means excellent, and bueno means pass, and disaprobado means fail. Failed, okay. So wala siyang failed, Wala po. Disaprobado. Bueno lang po. Okay. Tsaka aprobado. Tapos eto, Ito naman po, isa printing Minerva machine. Ito po yung original na gamit nila, which is yung ginamit ng Dr. Pio. this one, Yes po. Minerva printing machine. Opo. Ginagamitan po siya ng manpower. And Oo. ito naman po, representasyon na lang po
Kasi wala na pong mahanap na ganyan. Okay. Dahil sa katagalan din po. Pero ito po, ginagamitan na po siya ng electronic. Okay, pero nung panahon na yon, ganito rin yon. Hindi po. Ang itsura, ganito rin po itsura Ganito rin yun, niya. ano? Pero Yes hindi na ito yung ginagamit Hindi niya na po noon. yun. Okay, okay. Buti may nahanap pa silang ganito, no? Opo. No? Buti Galing. nga po may nahanap. Ang galing, ah. And then ito naman po, mga spacer po nila na ginagamit kapag nag-i-space kada letter sa printing machine. Okay. Dami, no? Ibang-iba talaga nung araw, ano? Sa panahon natin ngayon. At least, nakikita natin kung paano yung process nila noon, ano? Kung ano yung mga ginagamit nila. Dito Hi, Miss naman Daniela. po sa painting na to is, dito po unang nakita si Pio and si Rizal, kung saan dinalaw po ni Pio si Rizal sa dapitan para po sabihin yung mga napag-usapan po nila tungkol sa gagawin po nilang revolusyon. So, saan dito si Pio? Ito po, Yun, may no? butay. Ito, Si Rizal po. si Rizal. Diyan naman po is, diyan po sinabi ni Pio yung mga napag-usapan po nila kung saan sinabihan po siya ni Rizal na wag po muna nilang gawin yung gagawin nilang revolusyon dahil sa kakulangan nila sa armas and dapat daw po muna silang makapagsolicit sa mga mayayamang pamilya para makabili nito. Oh. Ito naman So, po dito yung naman tayo sa kabila. So, eto naman, Diyan naman po is yung umuwi na po si Pio sa Maynila upang sabihin po kay Jacinto at Bonifacio yung mga napag-usapan po nila ni Rizal sa dapitan tungkol sa pagpapaliban muna nila ng revolusyon. Dahil nga po sa kakulangan po nila sa mga armas po. armas. So, sino ito? Si Bonifacio po. Bonifacio, si Rizal. Jacinto po. Oh, Si Jacinto, Opo. si Dr. Pio. Yes po. Ah, And ito naman po is yung mga minutes of meeting nila dito po sa painting na yan. Okay. Talagang naano pa nila. Yes po. Sinulat talaga nila, no? And syempre, meron kayong kopya. Yes. Diyan po yung unang meeting place po nila bago po inilipat ni Valenzuela sa Pugadlawin kung saan naganap po yung unang sigaw po ng himagsikan noong 1896. Tapos ito naman yung ano. Ito po yung dinalaw po nila yung Pugadlawin. Ito naman sa part na to. Yes po. So dito po sa mapang to, makikita po kung saan po yung mga lugar na ipinatapon si Dr. Pio. So nag-umpisa po sa Fort Santiago, Barcelona, Madrid, Malaga at saka sa Hilagang Africa po. Then balik po ulit sa Pilipinas. So napabalik po siya sa Pilipinas dahil po sa kasunduan ng yung Treaty of Paris o kasunduan po ng mga Amerikano at Espanyol na pinagbili ng mga Amerikano ng $20 million ang mga Pilipino. So isa po siya doon sa mga I Yes see. po. Tapos ito naman po descriptive card of inhabitants po. So naglalaman po siya ng personal information ni Dr. Pio. Ginagawa po yan para po sa mga kasama po nung katipunan. So balik malaman po yung mga role po nila doon yung ginagawa ng position. Yes po. So ito 1901 ano? Itong kopya na to. Yes no? po. At saka, ito naman po mga articles is nagtatalakay po siya or naglalaman ng yung pagiging bahagi po ni Dr. Pio sa revolution po. So, ito naman yung dining. Yes po. Ito naman po yung makikita sa dining area nila, Dr. Pio po nun. So, yan po. Yung iilan po sa mga original na gamit is yung platera at saka yung lamesa. This one, no? The platera. Yes po. At saka Yung table. Table po. Ito hindi na, no? Opo. Yung dalawang upuan, po talagang original po din po. Oh, Okay. nice. Tapos yung the rest naman po, parang kinapin na lang po Oo, siya. oo. Tapos Diba? yung sungka naman po dito is mahilig po kasi maglaro si Dr. Pio ng mga larong gumagamit ng utak. So, Oo. yun po. So, habang naglalaro po siya ng sungka kasama ng mga apo niya is nakagawa po siya ng isang cheat code or isang technique po kung saan para po hindi siya madaya. Yan po. Para malaman niya po kung hindi nadaya po ba siya. Talaga? Opo. Galing, ah. Yan po. Nakaisip po siya. Siyempre, hindi siya nadaya. Hindi na po. Kasi nakaalam niya na po yung pattern. Oo, Opo. galing. Talino, ah. May ganun pala. Ikaw, alam mo rin yun? Na may technique? po. Hindi. So, ito pong sala set na ito, ma'am. Ay, yung sa sala set naman po, yung ito pong mga upuan is nakuha po talaga siya sa lumang bahay. Sa lumang bahay. Yes po. And sabi daw po is, ilan po sa mga, isa sa po sa mga upuan na ito is, dito po in-interview si Dr. Pio ng isang, ng mamahayag. Oo. Tapos po,
Doon niya po na ipaglaban yung side niya about po doon sa Katipunan. So doon po napatunayan na yung yung heroism niya po. Yes po. So makasaysayan ng mga upuan na ito, Opo. ano? Yes po. And available po yung mga upuan para sa picture taking po. Pwede? Yes po. I see. Pwede Pero po wag siya. na natin upuan. Okay lang. Okay Thank lang. you. Ito naman. Ano na lang po siya, yung TV po and yung iba po, ginawa na lang po Okay, para dinagdag. ng sala. Oo. Mag-visualize po ng sala. Okay. Guho at At gunita. gunita. So si Ma'am Alena naman ang kasama natin. Okay. Dito naman po matatalakay yung kanyang paninilbihan bilang politika at doktor po. Okay. Ito po yung larawan ni Dr. Pio nung siya po ay naging municipal president or mayor po dito sa Pulo. Nanilbihan po siya 2 years noong 1899 hanggang 1901. Kaso po, hindi niya na po tinuloy yung kanyang termino dahil mas pinili niya pong yung kanyang pagiging padre di pamilya. Oo, okay. Tapos po, pinatakbo po siya ng kanyang mga kapartido tumakbo bilang gobernador ng Bulacan. Oo. So, tumakbo po siya ng gobernador ng Bulacan kung saan po nadaya po siya. Tapos po, ito po yung ballot box na ginamit. Oh. Noong, pero hindi na po siya. Hindi na yan, okay. So siguro Replica na lang similar po. dun sa time na yon, ano? Opo. No, yung yung mga balota po, pinalitan po ng sapatos tsaka basura. Doon po yung tas po, Kaya may sapatos sa loob, ano? Opo, ayun po yung representasyon ng Pandaraya sa kanya. Sino kaya yung nandaya na yan? Si Juan B. Carlos po, ang kalaban niya po. Juan sa- ano? Juan B. Carlos. Juan D. Carlos. Opo. Tapos po, gumawa po siya ng electoral protest. Electoral protest. Opo. Sa hukuman po, sinampa niya po yan sa hukuman dahil po sa pandaraya sa kanya. Tapos po, 2 taon po bago po Bago sabihin na po siya, panalo po siya sa pagka-gobernador. Pero 2 taon na yung lumipas. Opo. Noong po yun, 1922 po. So ngayon, dahil napatunayan siya ay nadaya pala at siya talaga yung totoong nanalo, ano na nangyari? Siya na po yung umupo Siya bilang na yung umupo, gobernador. pero 2 years pa, no? Opo. Pero at least, napatunayan na talagang Napanalo po siya. Tas- siguro nga naman, obvious, no? Ngayon kasi, iba na. Digital na. Tapos Okay. ito naman po yung balota na ginamit noong halalan. 1922 po. Ang galing naman nito. Di ba? Official ballot. 1922. Galing. Tapos po, nung nanalo na po siya, ito po yung kanyang governor's table. Ayan po yung, hindi na po siya original. Lahat to hindi na. Hindi na po. Okay. Representation na lang po siya ng niya, table niya po. Okay. Yun siguro yung original, no? Opo, So, yun kinapi. No? May square. Okay, ano? Ayan, oh. Meron siyang square. Tapos dun sa may original. Lapit lang ako, ah. Sige lang po. Ayan, oh. So, kinapi lang din naman nila para naman, siyempre, di ba? At least yung mga detail na gano'n, napaka-importante, no? Kasi kung makikita mo sa picture ko yung itsura ng gamit, kailangan, kung hindi man ito yung original, medyo ikokopya mo siya, no? Para naman, maano talaga, kapani-paniwalang yan yung... Tapos po, ito naman po yung representasyon niya ng pagiging doktor. At nung panahon po ng mga Amerikano, kinuha po siya bilang health officer dahil po sa kumakalat na sakit na cholera. Oo, uso ng time na yun. Kasi po, isa po siyang general physician, kaya po siya yung kinuhang bilang Dami namatay nun eh. Lalo na sa Manila, no? Opo. Si Dr. Ayun po yung Pio. ginawad sa kanila na the family of the year po ng Free Press noong December 5, 1953 po. Yung Gawad Karangalan sa paglilingkod niya po sa bayan. Pero Gawad po, inaward Karangalan. po yan nung patay na siya ng 20 years. Okay. Okay, so kasama naman natin si Ma'am Grace. Nandito po tayo ngayon sa representasyon ng kwarto ni Dr. Pio Valenzuela. Meron po tayong mga original na kagamitan dito, kagaya na po ng cabinet. Talaga? Apo. Wow. Galing siya mismo po, sir, sa lumang bahay ni Dr. Pio Valenzuela. And then ito po, vanity mirror po, na nagmula naman po sa kanyang apo, na may makikita po tayo na mga Pictures Apo. niya. Ayun si Dr. Ayan Pio. po ay kuha sa noong golden wedding po nila or 50th anniversary ni Miss Marciana de Castro po yung kanyang kabiyak. Sir, trivia po natin, si Dr. Pio po kinasal sila, 31 years old, and then si Marciana po yung kanyang kabiyak, 16.
16? Opo, As years in old. 1-6? Opo. Okay. Half po ng age po ni Dr. Pio, yung age ni Marciana de Castro. Opo. And then sa party po na ito, mapapansin nyo po, pwede nyo Ito yung pumanaw na siya. Opo, ayan po yung kuha sa burol po mismo ni Dr. Pio Valenzuela na naganap dito po sa kanyang bahay. Si Dr. Pio po ay namatay noong April 6, 1956 sa kadahilanan po ng lung complication po. Lungs complication. Opo. Or yung para sa specific po is pneumonia po. Bata pa pala siya nung namatay. 86 po. 86. Opo. Ito pong babae, sir, siya po si Edna Luna, tapos yung lalaki po, siya po si Eduardo Del Mar. Sila po yung mga actor na gumanap sa Buhay at Pag-ibig ni Dr. Jose Rizal. Same year po, 1956. By Premier Production po. Then dito po sa harapan ng kama ay makikita po natin yung mga pahayagan po na naglahad ng pagkamatay ni Dr. Pio. Nandito siya. Opo. Tapos ito po, sir, ayan, yung nasa gitna po, yan po yung huling pahina sa journal niya po. Oo. Ang nakasulat po sa huling journal niya po ay yung pension niya po na natanggap na 15 pesos. 15 pesos. Opo, na pension niya po. Na nakuha niya kasi po nung nagretiro siya sa gobernador. Ano yun? Monthly kaya yun during Opo, that time? ano po kasi noon malaki na pong halaga Oo nga, yun. oo. Kaya, Totoo. yung mga Ngayon kasi, ano na lang ba yung 15 sa atin ngayon? soft drinks na lang po. Pangpandesal, Apo. tsaka soft drinks, Apo. di ba? Ito O din- palamig. Apo. Ito din po ay original na altar mula sa lumang bahay. Di ba nakakatuwa lang na kahit bago na yung structure ng bahay, Apo. may mga ilang gamit pa rin ng original na bahay na nandito na Apo. na-save. Then, ito po yung kanyang asawa, si Marciana de Castro. Oo, pero ilang taon naman siya na pumanaw. 70 po or 71 years old. Namatay po si Marciana de Castro dahil naman po sa depression. 2 taon po makalipas nung kay Dr. Pio. Talaga. 1956 po si Dr. Pio, siya po 1958. Oo, bilis. Opo, Oo, na-depress kalapit po lang. kasi siya. Oo. Yun po yun. Ma'am, may tanong ako. Yung kama hindi na yun yung original, Hindi ano? na po, sir. Ito lang. Ito po. Itong cabinet. Cabinet, vanity mirror Vanity po. mirror niya. Yung tumba-tumba din po, original. Talaga? Okay. Tumba-tumba. Kumbaga, rocking chair. na Tsaka ito tinatawag. pong baul. Okay. O, diba? Thank you so much. Thank you po. Grace? Opo. Grace, thank you so much, Thank you Miss po. Grace. Yung iba po dito, original. Oo. Tapos makikita naman no? Yung mga kulay puti, dinagdag. Then Yung yung piano, Hindi na po. hindi na. Mga bintana po yung iba, original. Original naman. Kasi ayun po, yung picture na po. Ay, oo, ito yung nakita natin kanina na maliit lang. Ito malaki. Okay, baba na tayo mga kaitsubero. Punta tayo dun sa sa likod ng bahay. Tingnan natin yung balon. Okay, so ito yung isang balon mga kaitsubero. Ayan o. Ayun o. Kita nyo? Pero ano na lang daw yan, mababaw lang.